Yo, what's up mga bossing? Magandang umaga sa inyo. At syempre, meron tayong pasyente. Okay, so may kliyente rito sa ating shop sa Manila. Isang Toyota Love Life mga bossing, Toyota Corolla. Okay, ang issue ng ating kliyente ay syempre, mahina lamig. Hindi ganun kalamig lalo na pagka tanghali. So ang nakikita nating problema ng mga ganito mga bossing, na-check up na natin, nalagyan na natin ng gauge. Ang nakita namin ay kulang din siya ng refrigerant, pero mataas yung reading mga bossing eh. Ang kanyang low side ay malapit sa 50, mga 46. Ayan yung low side mga bossing, 46. Ang high side niya 155, para mga ganon. Tapos kulang siya ng refrigerant. May side glass naman to mga bossing, kaya makikita natin yung galaw ng refrigerant. So bawas din siya ng refrigerant, pero ang problema natin kaya hindi siya lalamig ng ganung kalamig, unang-una mataas ang reading. Ano pa lang to mga bossing, anong oras na lang ba? Wala pa yatang alas 7. So maaga tong ating kliyente dahil galing pa ng Kabanatuan tong ating kliyente mga bossing, no? So medyo malayo pa pinanggalingan nito. Kaya wala pang araw at hindi pa natin makikitaan ng totoong final. Pero dito pa lang sa reading ng low side, hindi mo na yan mapapalamig ng ganong kalamig kung ganyan ang reading. Yung mga ginagawa natin mga L300, nakita nyo naman 22, 20, 25. Dual unit pa mga bossing yun, dalawa pa yun, harap sa kalikod. Pero to nasa 45. Malamig pa ang panahon, nasa loob pa kami. So negative siyang lumamig, lalo na pagka tanghali. Isa pang nakikita natin dyan mga bossing, kaya siguro nagbawas din ng refrigerant, ay mahina rin ang pan nito. Ang mga ganito pong sasakyan o year model, meron din po itong low speed saka high speed. Ang nangyayari, hindi nagkakaroon ng high speed or hindi agad bumubuga ang high speed nito. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng high pressure, pwedeng yung compressor magkaroon ng leak. Lalo na ngayon mga bossing, maingay na yung compressor eh. So maingay ang compressor dahil sa high pressure. Pwedeng nagkaroon ng leak ang compressor dahil nandun malangis yung compressor natin mga bossing eh. Hindi pa natin makikita ng eksakto yung katawan, pero mamaya pag naibaba, palagay ko ang leak ay nandun dahil ang sabi ng kliyente, napalitan na daw ng laminated na evaporator tong ating Corolla na to, no? So ang gagawin namin mga bossing, dahil may ingay ang compressor, may mga advice tayo na mas mainam kung mapapalitan ng panibago, kasi kahit i-overhaul natin yung ating compressor ay hindi po mawawala yung ingay. Okay, masisild natin yung leak, pero yung ingay hindi na mawawala kasi yung pinakang inuupuan ng ating piston ay dun may problema. Okay, so kaya ang rekomenda namin dito ay magpalit ng panibagong compressor, magko-convert kami ng laminated na condenser, at mag-check kami ng ating kuryente kung hindi pa kayang magkaroon ng high speed na pan. Okay, so hindi naman lalakas ng pan na to kung ang kuryente ay hindi sapat para palakasin or ilabas kung ano yung potential na speed ng ating pan. Kaya magche-check lang muna kami doon. Ito yung sinasabi ko mga bossing. Walang problema sa pagpapalamig, walang problema sa pagpapatibay. Ang problema lang naman natin, budget. Okay? So pero titingnan natin kung saan tayo papasok na hindi naman ganun kasakit. Pero masusolusyonan natin yung problema na concern ng ating kliyente mga bossing, no? So yan yung reading. Tingnan natin mamaya kung ano magiging reading. Syempre pag na-correct natin yan, malaki yung pagbabago niyan mga boss. Kaya nga natin gagawin dahil i-correct natin, no? Lamig sa loob, nilagyan natin ng thermometer. Tingnan natin kung ano meron sa loob. Totoo nga yung RPM niya medyo mataas nga yan, mga nasa 900. At meron lang siyang lamig na wala pang 18 mga bossing. Okay niya kataas. Madilim pa, ano pa yan. Malamig pa sa labas mga bossing, kasi wala pa nga yata alas 7. Anong oras na? Wala bang relo to? Ay wala, 10 ano to, alas 10 to mga bossing eh. So hindi yan. Okay, so yun muna ang i-offer natin dito. Papa-pull out natin yan lahat. Papalitan natin ng valve, tsaka ng dryer, flashing, walang matitira, walang maiiwan. Hindi tayo nagtitipid mga boss ng pang-flashing dito, pati nitrogen, hindi tayo nagtitipid. Yun lang naman ang mga sikreto pagdating sa pagtatrabaho. Huwag mong dadayain, huwag mong titipirin, makakakuha ka ng magandang resulta. So ayun lang mga bossing, tingnan natin mamaya kung anong magiging
usapan natin sa ating kliyente kung magpapalit ba ng compressor, i-overhaul ko lang ba ang compressor, kasi ang tinitingnan natin dito mga bossing yung budget eh. Wala tayong pag-uusapan. Kung tatanong nyo sa akin, kaya bang palamigin ang mga lumang modelo? Naku po, madali lang po yan mga boss. Marami pong maganda ngayon, lalo na ito, naka 15C. Meron pong malakas ang pump o ang bomba na maliit lang, 11C, mga pang-bios mga bossing. Hindi pa mabigat sa makina, lalo na kung medyo may edad na ang unit. Hindi pa mabigat sa makina pero malakas ang bomba. Yun nga lang, ang problema mga bossing ay conversion. So mas mapapamahal dahil magbabago ng bracket, magbabago ng belt, magbabago ng pipe. So yun yung mga problema ron, no? Pero kung tatanungin nga ako, marami pong maganda. Pwede na yung mga pang-latest na Spider-Man, Batman, Robin, Spider-Man, kumbaga lahat yan meron, kumbaga Superman yan, meron pa, kumbaga 11C lahat sila mga bossing. Ngayon kung gusto nyo medyo mas power naman, 13C, sino yun? Mga pang-abansa na po yun. Ito kasi 15C. Totoo lang, pang dual na nga po itong 15C na to pero yun na nakikita namin, yung kulang sa condenser or hindi na kaya ng condenser palamigin yung compressor, kaya nagkakaroon ng high pressure at nagkakaroon ng leak. Okay mga bossing, marami na natin kinikwento, pero yan yung mga na-encounter natin sa ating pagtatrabaho dito sa ating shop. Kaya medyo nauunawaan na natin kung ano yung mga kailangan natin gawin dito sa ating mga kliyente na dumadating sa atin, o yung mga aircon na na-encounter natin. O abangan nyo mga bossing tingnan natin kung hanggang saan natin makukuha ng lamig to. Ayan yan basta nasa 19, 18, yun ang lamig na meron ngayon. Mga bossing, may mga sekreto rin naman sa mga pagtatrabaho, no? Kumaga may mga shortcut na trabaho, meron namang syempre yung dadaan mo yung tamang trabaho. Paano? Ang condenser po, kung magpa-flashing kayo, pwedeng hindi na ibaba. Diyan na lang, no? Pero ang problema, hindi mo siya malilinis na maganda kasi maraming iiwasan. Pwedeng yung chemical na ilalagay mo, na itatapon mo, pwedeng tumama kung saan-saan sa body. So isa yun sa mga problema na makakadiskrasya, no? Ngayon, syempre dahil nga ang labor ay mababa, hindi na binababa ng mga technician yung ating condenser. So kaya nga yung sinasabi natin, bakit mas mahal ang labor doon, mas mahal ang singilan doon, ano kaya ang trabaho meron. So kailangan makita nyo yung pagkakaiba, no? Kumbaga pwede namang sabayan natin yung mga kliyente kung paano sila magtipid. At isa yun sa mga diskarte. Pero kung susundin mo at tama ang magiging trabaho mo, kailangan mong i-pull out para mas maganda. Ang mga kalaban lang doon ng iba, kaya ayaw tanggalin yung mga tornilyo, kalawangin so mahirap tanggalin, lalo na kung luma na yung sasakyan. O kaya iniiwasan din ng ibang mga technician yun, yung maabala ng ganong katagal. Mga bossing, itong kanyang radiator fan, kinonvert na rin natin ng isang mas malaki pa. Ito naman, goods naman to, yung size nito. Pero ang problema, binuksan namin, pudpud na yung carbon, maikli na rin yung commutator or manipis na rin. At meron naman siyang dala. Okay, so kaya yan ang kinabit namin dahil binuksan din natin to sa kanyang dala. Mas mahaba ang carbon, maganda ang commutator kaysa rito. O kaya natin siya kinonvert. At syempre, inupo natin yan doon sa bracket niya mismo. Kaya naglagay tayo ng mga paan ng ating housing. Okay, so yan lang mga bossing. So share lang namin sa inyo yung mga maliliit nating mga conversion na syempre kailangan medyo maganda yung pagkaka-bracket. So ipo-full wheel na lang yan. At syempre flex na namin sa inyo yung finished product ng ating conversion. Okay, napinturahan na rin natin yan. Ganyan kasulit mga bossing. Ayos. Eto na mga bossing, ini-install na natin yung ating condenser na panibago. At syempre nakatap na rin yung ating compressor. So yun na lang, yung mga pipe na lang ang kulang. At syempre maglilik test tayo ng ating mga kinabit at saka mga tinanggal mga bossing, no? Konti na lang. Medyo na late lang kami dahil mali yung ating size ng condenser.
Pero at least nakahanap tayo. Medyo mahirap talaga hanapin yung mahaba na sukat. Eto na mga bossing, naglilik test na kami. At syempre, yung ating mga dugtungan na binuo. In-adjust na natin mga bossing yung ating charging bulb dito sa kadikit ng ating low side na charging bulb, no? Para hindi na masyadong hiwalay yung ating hose. Isang direction lang. Medyo mabilis nating makita kaagad kasi yun nandun, kailangan pantanggalin yung pinakang cover bago maitap yung ating charging bulb. Pero ang medyo kalaban natin mga bossing ay late na kami. Alas 6 na yata lampas. So hindi natin makikitaan ng magandang reading or tamang reading yung ating low side, high side. Pero kailangan sabihin ng ating gauge yung base sa panahon natin na malamig na yung klema. So yun yung magiging basihan lang natin na kung okay ba siya pagdating ng tanghali. Kaya dapat dito pa lang sa gauge natin makuha na natin yung gusto nating reading, no? Konti na lang mga boss, itatap na lang natin yung ating radiator. Medyo natagalan talaga kami dahil may mga naging aberya. So, pero tatapusin natin itong mga bossing kasi syempre kabanatuan pagaling tong ating customer, kaya kailangan natin tapusin to ngayon. Yun, obserbahan na lang mga boss na pagka clear na, vacuum na at maglo-load na kami ng refrigerant. Eto na mga boss, vacuum na at maglo-load na ng refrigerant. So mas maganda kung medyo matagal ang vacuum natin mga bossing. Isa yun sa pwedeng mas makabigay ng magandang lamig pag purong-purong refrigerant ang ating nasa system, no? Minsan po kasi parang pagka hindi magandang pagkaka-vacuum, merong naiiwang hangin sa loob, magkakaroon ng bubbles yan sa loob or pagitan dun sa loob ng refrigerant saka ng linya. Kaya pinaka the best yung medyo tagalan ng vacuum. Kahit na medyo late na, wag mainip, no? Gawin yung pinakang tamang procedure para makuha yung perfect. Hindi naman siguro 100%, pero at least nandun ka sa pinakamalapit. Eto na mga bossing yung ating final nating tasting dito sa ating Love Life na to, itong ating Corolla. Ang ating low side ay 10, 20, 28, nagto-25 mga bossing. Kita ba? Kita naman. Ang ating high side ay wala pang 155. Okay, so pero ang kailangan natin do sa ating pan ilagay sa high speed, pero electrician ang gagawa niyan. At alam na nung may-ari yung gagawin niya. Okay, so lamig sa loob, syempre, gabi. Pero ang lamig niya nung tinesting natin ay 20. Ito naman ngayon, sarap. Tingnan niyo yung lamig mga bossing, oh. Malapit na mag 5. Nag-automatic pa. Naka-pull thermostat mga bossing, ha. Naka number 2 ang hangin. Pero yung lamig umaabot ng 5 yan, tumaas. Tingnan natin kung gaano kataas bago bumalik. Yun, bumalik na ulit. Para mga bossing, itong ating ginagawa na to, kaya pinapakita natin to. Marami kasi nagko-comment sa atin dyan. Puro ka naman daldal puro ka dada. Mga bossing, pasensya na kayo kung puro kwento tayo. Pero ito yung gusto kong ipaliwanag sa inyo kung bakit nakakakuha ng ganun lamig, ano ba yung mga kailangan gawin. So yung konting idea lang ba, huwag kayong mainip. Kung sakali namang kailangan nyo talaga yung ganung konting idea, panoorin nyo na lang mga boss. Pero shoutout sa mga nagko-comment sa atin ng puro daw tayo. Puro dak lang daw tayo. Bahala na kayo mga bossing, pero shoutout sa inyo lahat, no? Okay, so ayun lang, share lang namin sa inyo yung ating Love Life na Corolla na to. Nagmo-moist na rin naman ng salamin natin, kaya masasabi natin yan, no? Very good na tong ating Corolla. Bumababa mga bossing yan. Naka-pull, nag-automatic, kaya very good yan. Okay, shoutout sa mga taga-Kabanatuan. So Kabanatuan to, papasalamat lang tayo sa ating kliyente. Ayun lang mga bossing, maraming salamat sa inyo syempre sa panonood at suporta sa Team RCS. Ingat lagi, God bless sa ating lahat. Thank you.